Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Isang magandang gabi pong muli sa bawat isa at tayo napapasalamat nga sa Diyos na meron po tayong pagkakataon na muling makapag-aral ng kanyang salita sa ating home time in the Word. So bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi, ilan po muna mga announcements and reminders, particularly para sa mga kapatiran din sa JCPC. Una ho, pagkatapos ng ating home time in the Word around 7:15 p.m. ay magkakaroon ho tayo ng OPM, that is online prayer meeting, at inaanyayahan at ina-encourage ang bawat mga kapatiran na tayo po ay magkasama-sama at magpanalanginan sa isa't isa. And then next Sunday, ang ating hong gawain ay same time, same schedule, same channel. At 8:30 po yan ng umaga. And then meron ho tayong pagsamba sa panggabi ng alas 6 po yan ng gabi. And pinapaalalahanan ho mga kapatiran na allowed na po ang 30% in worship gathering. So I would like to encourage and remind believers to make effort. I hope na hindi nagdadahilan. I hope na tayo gumagawa ng kaparaanan to be present sa atin hong mga pagsamba. So we are expecting ang mga kapatiran ay sila ho ay makarating ho sa bahay-sambahan sa pagsamba sa Panginoon, lalo na much looser na, that's the term, looser na ang mga restrictions. Gagawin pa rin natin yung mga pag-iingat at yung mga at mga health safe protocols ay gagawin pa rin po natin, pero nahandog pa rin ho yung pagnanasa natin na tayo po ay patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kanina ho meron akong kausap na kapatiran na napapansin na parang ang dali-dali na mga mananampalataya ay yes, dahil sa pandemic ay hindi makarating sa church, pero ngayon ay bumubuti na ang kalangayan, pero bakit hindi pa rin bumabalik sa church? So napakahirap kung ito ho ay naging kasanayan na at hindi pamalit, never na pamalit ang online. Huwag niyo sanang isipin na nakakapakinig naman ako ng sermon online. Yes, that is true. Salamat sa Diyos. Dahil sa ganitong kalagayan ay merong mga ibang kaparaanan, but hindi ito pamalit sa dinisenyo ng Diyos para sa ating mga mananampalataya. So, kung mahal natin ang Panginoon, kung tayo seryoso sa buhay pananampalataya, let us make effort to be present here sa atin ng bahay-sambahan. So, gagawin pa rin natin yung pag-iingat, pero kung yung ang lugaw ay nasabing essential, well, worship together with the brethren sa ating buhay Kristiyano is very much essential sa ayon sa salita ko ng Panginoon. So, let us pray for that and plan for that and prepare for that and make effort para po sa bagay po na yan. Okay, so, batiin ko nga ho pala, nagdiriwang ng kaarawan ngayon ng isang kapatiran natin at bayaw ko rin ho, si Brother Jojo Hermia. So, happy birthday po. And then, nagdiriwang din ho ng kaarawan si Sister Cheryl Gahete. Belated happy birthday po sa inyo, and we praise God sa kanyang katapatan sa inyong mga buhay at kung paano kayo patuloy na ginagamit ng Panginoon at nawa, lalo pang lumalim sa pagmamahal at pananampalataya kay Kristo. Okay, so by the way nga ho pala, kaninang umaga ay naganap yung ating pong semi-informal fellowship. At salamat sa mga kapatiran na dumating at ilang mga manggagawa na dumating. At patuloy nating pinupuri ang Panginoon sa mga pagkakataon na meron tayong magkasama-sama at hindi lang kumain ng pisikal na pagkain, kundi maging ng mga katotohanan ng Panginoon. Okay, so tayo po ay dumako ngayon sa ating hong panalangin. Hingin natin ang tulong ng Diyos para po sa pag-aaral natin ngayong gabi. Let's pray.
Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, we love you, we praise you. Kakamangha ang iyong biyaya na sa amin ay nagligtas. At patuloy namin pinag-aaralan ng iyong salita at patuloy naming ninanasan na malaman pa, maunawaan pa ang napakadakilang kaligtasan na ito. At ito naway lalong magtulak sa amin sa pagpapakumbaba, dumurog ng kayabangan at lalong magbigay sa amin ng init ng pananampalataya, paglilingkod at pagmamahal sa iyo. Lord, sangayon sa iyong salita, ang iyong kalooban, o kung hinihingi namin ang sangayon sa iyong kalooban, nirinig mo kami. Narito, Panginoon, malinaw sa iyong salita ay kalooban mong lumalim kami sa pagkaunawa patungkol sa kaligtasan. Nawa, gamitin mo ang effort na ito, gamitin mo po ang ministeryong ito upang ang mga mananampalataya ay lalo kang makilala at lumalim pa at tumibay pa. Ingatan mo kami, O Diyos, ilayo mo kami sa anumang kamalian at patuloy mo rin pong ingatan maging aming mga kapatiran at merong iba't ibang mga kalagayan pangangailangan. Or we remember to you our brother, si Dave Paule. Lingapin mo siya, tulungan mo siya, comfort mo siya. At marami mga kapatiran na hando ng mga challenges sa buhay. At ganoon din, Panginoon, maging ang mga kapatiran na maaaring nakakalimot, nagpapabaya sa mga ilang obligasyon namin bilang mga mananampalataya. Lord, ikaw po nawa umabot at magpaalala po nito sa kanila. Salamat po, O Diyos, dahil tunay sa kabila na aming mga pagkukulang, ikaw ay nananatiling tapat, mahaba ang pasensya at nagpapatawad. Amin pong hinihiling ang iyong paggabay muli. Ikaw po patuloy na manguna sa amin at patuloy na maluwalhati sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so dumako po tayo sa ating pinaka-lessons. Lesson. Ayan, makikita niyo ho, meron ng kakaiba. So, we just finished our study about the doctrine of election last time. At again, hindi ibig sabihin we have exhaust lahat patungkol sa election. Marami pa. And even yung answering objections, meron pang mga objections, meron pang mga tanong, hindi ho lahat matatalakay natin. And kung meron pang ilang mga malalabo, ini-encourage ho natin na please send your questions. Pwede tayong makipag-usap, pwede ho tayong makipag-exchange even through social media upang matulungan ho natin kayo sa pagkaunawa sa katotohanan po na ito na tinuturo ng salita ng Diyos. So, I hope yung ating pag-aaral na yun about election ay lalo magtulak pa sa mga mananampalataya na lalo pang alamin at maging seryoso sa pag-aaral patungkol sa kaligtasan. So, today we will be starting our brand new topic under the doctrine of salvation, and that is the application. Pupunta tayo dun sa medyo mas malawak na umbrella under this doctrine of salvation, which is the application of salvation. Yung ating pinag-aralan nung nakaraan, ang election unto salvation, it happened from eternity past. Before the foundation of the world, ang Diyos ay humirang na, pumili na, malinaw yung salita ng Diyos. Now, ito naman is yung nangyari in history, kung paano na-apply itong kaligtasan sa atin bilang mga mananampalataya. So, atin titingnan ito in God's effectual call. So, atin simulan yung ating pag-aaral, pero yes, as we always do, mag-review po muna tayo. Ephesians chapter 1 verse 15, basahin po muna natin para maging paalala. Wherefore, this is Paul saying or writing, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Ano yung prayer request ni Apostol Pablo? So ito yung prayer request niya, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ito yung panalangin na magkaroon ng karunungan, yung spirito ng karunungan at yung paghahayag, mas lalo pang lumalim, makita, matutunan ang kapahayagan ng Panginoon. Well, tungkol saan? Particularly, sabi niya sa verse 18, the eyes of your understanding being enlightened. For what? That ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to usward
who believe according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. Ano? As if you remember, sa pasimula pa lamang ng ating pag-aaral is God's desire that all believers would grow deeper in knowledge and understanding of the great salvation He has worked out through Jesus Christ. Kalooban, gusto ng Diyos na ang mga Kristiyano ay lumalim dito. And if we will go back doon sa words ni Paul, the hope of his calling, riches of the glory of his inheritance in the saints, what is the exceeding greatness of his power to us who believe, according to the working of the mighty power which he wrought in Christ, and so on. Again, so hindi dapat makontento ang Kristiyano sa, okay, basta pupunta ako sa langit. Well, that is true, but hindi lang yun ang laman patungkol sa ating kaligtasan. And sad to say, marami sa mga totoong Kristiyano pero na-stuck na sila doon. Basta pupunta ka sa langit. Yun na yun. And yun na yung kaligtasan patungkol sa kanila. And they do not go more deeper, o they do not go deeper sa pag-aaral at pagkaalam patungkol sa kaligtasan. So yes, it is God's will, it is God's desire, it is God's command, ang sabi ni Peter sa salita ng Panginoon, but growing grace in the knowledge and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So gusto ng Panginoon, inuutos niya na tayo ay lumago sa pagkakilala at pagkaalam patungkol sa ating Panginoong Jesus. Again, yung ating hong kaligtasan ay nakatungtong sa union natin kay Kristo. Ang dealing ng Panginoon sa atin in the area of salvation is always in and through our Lord Jesus Christ. Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So ano man itong mga blessings na ito dahil sa ating kaligtasan and nakapaloob sa ating kaligtasan, it is always in Christ, our union with Christ. We studied about total depravity, and man in his totality is affected by sin. At dahil doon, ang sabi ng Biblia, ang lahat ng taong makasalanan ay ayaw sa Diyos. Hindi lang basta hindi niya type, kung hindi he is hostile toward God. Ang tao ay alipin at patay sa kasalanan. Ang tao ay hindi kaya at ayaw bigyang lugod ang Panginoon. Ayaw at hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Ayaw at hindi kaya ng taong lumapit kay Kristo para maligtas. As we have always pointed out, it will take the sovereign, miraculous working of God upang ang tao ay makalapit kay Kristo. And then, because that is true, because man is totally depraved, sabi nga ni Brian Russell, because man has neither the will nor the ability to save himself from hell, the decision whether or not to save him, and the means by which it was to be done, must rest in God. Kung ayaw ng tao at walang kakayahan ng tao, yung desisyon para kung siya ba ililigtas o hindi, at yung paparaanan kung paano ito gagawin, ay hindi nakasalalay sa tao, kung hindi nakasalalay sa Panginoon. And pwede natin induktong dito, therefore, hindi tayo pwedeng sumulalay sa anumang bagay na sa atin, kung hindi tayo ititingin sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ba yung ni-reveal ng salita ng Diyos tungkol sa pagliligtas na ginawa, pinlano ng Panginoon. And then, pinag-aralan natin, salvific or soteriological election. So, ang tao ay walang kakayahan at dahil sa makasalanan, ang Diyos ay pumili ng mga kanyang ililigtas. God, from eternity past, by His sovereign will, has chosen particular individuals in Christ to be saved. So, siya'y pumili ng mga partikular na mga tao. Again, yung pagpili na yun is not to be in Christ, but yung pagpili na yun is they have chosen them in Christ and to salvation. Ano yung mga nakita nating katotohanan tungkol dito sa election and to salvation? Ang mga mananampalataya tinatawag na elect. Ang Diyos ay pumili bago pa ang lalangin ng sanlibutan.
ang basis ng pagpili ng Diyos ay ang kanyang sariling kalooban. Ang pagpili ng Diyos ay nakatungtong sa biyaya ng Panginoon. Ang pagpili ng Diyos ay hindi nakatungtong o nakabase sa gawa o anuman merito sa tao. Ang Diyos, ang mabiyayang pagpili ng Diyos ay parang unfair sa pananaw ng tao. Ang pagpili na ito ng Diyos ay parang, ang soberanong pagpili ng ito ng Diyos ay parang, again, take note of the word parang, tila baga. Hindi ibig sabihin na siya ay unfair, kundi tila baga, unfair, and then tila baga, parang siya ang may kasalanan. Ano? At babalikan ho natin ito mamaya, mga importanteng punto. God's sovereign election unto salvation. Yung God's sovereign election is unto salvation. Yung pagpili ng Diyos na ito ay para sa ikaliligtas. Bakit? Meron mga makukulit na, yes, ang Diyos pumipili, pero wala naman sa Bible na pumili siya ng maliligtas. As we have seen all over the Bible, meron. God's election is based upon foreknowledge, at ang ibig sabihin ng foreknowledge ay hindi foreseen faith, kung hindi for loved, no? Pinaglaanan ng pag-ibig, pinaglaanan ng pabor ng Panginoon. And we looked at that also. By the way, sa mga ngayon pa lang ho natin nakakasama sa pag-aaral, we would like to encourage you, kung kayo ho ay may mga katanungan, ay to go back doon sa atin hong mga nakaraang pag-aaral upang makatulong ho sa inyo. Next, salvific election is part of God's overall sovereignty. At sovereign ang Diyos sa lahat ng bagay. Naalala ko ho, meron akong maiksing discussion lang sa social media about election, at meron akong forward na passage sa kanya sa Romans chapter 9, at tinanong ko siya, anong pagkaunawa niyo po dito? Sabi niya, well, ang passage na yan ay napakaganda, at ang passage na yan ay nagsasabi ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay. Then sabi ko, well, salamat po, at kaisa ko pala kayo. Pareho pala tayo naniniwala na ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay. Now, here is my question, sabi ko sa kanya, naniniwala ho ba kayo na ang Diyos ay soberano pagdating sa kaligtasan? Wala na siyang reply pagkatapos ho noon. Sad to say, inaffirm niya na ang Diyos, ang passage niya nasasabing soberano ang Diyos sa lahat ng bagay, pero hindi niya isasama ang Diyos ay soberano pagdating sa kaligtasan. So, again, very sad, at obviously iniwasan yung katotohanan. Number next, we went through many objections. Questions and objections, as we have said. Marami pang tanong na pwedeng erase, at merong iba't ibang anggulo at iba't ibang form itong mga katanungan na to. But I hope yung 13 questions and objections na ating dinil ay nakatulong sa mas pagkaunawa natin patungkol sa katotohanan na ito. But let me remind us of two assumed objections ni Apostol Pablo patungkol dito, that is in Romans chapter 9. Unang objection is, it is unfair, or it seems to be unfair. Parang unfair. Nung sinabi ng Panginoon, it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Parang unfair naman yata. At ito yung madalas din na naririnig natin na objection. Paano naman yung mga hindi pinili? Parang unfair naman sa kanila. And ang sabi ni Paul sa verse 14, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. At yun yung ibig sabihin ng unfair. Unrighteous, hindi yata matuwid. Parang may mali. And then, here's my question. Does your understanding about election align with this objection? Anong ibig sabihin? Yung bang pagkaunawa mo at tinitindigan mo na katotohanan patungkol sa election ay sang-ayon dito sa objection na ito? Kumbaga, wala ka sa kampo ni Pablo, nahandong ka sa kampo ng ina-assume ni Pablo mag-o-object. At ang ibig sabihin noon, hindi mo naunawaan ng tama ang election. Ang tinatanganan mo at ang tinutungtungan mong paniniwala tungkol sa election ay hindi yung sang-ayon sa Biblia, hindi yung tinuturo ni Pablo, kung hindi yung ina-assume niya na mag-o-object na parang ito ay unfair. So, again, napakadami. And again, sinasabing unsafe sila. No, we're not saying that.
Actually, ina-assume nga ni Pablo, which is ito yung parang natural, parang knee-jerk reaction ng kahit ng Kristiyano. Naalala ko ho, nung ako'y nasa Bible school pa, long ago, ay isa ito sa parang pinag-i-struggle. Parang unfair naman. Pumili siya tapos meron siyang hindi pinili. So, pwede talagang maging struggle ng totoong mananampalataya. But, kung ang tinitindigan mo ay yung kabila, at yung pananaw na tila baga ay it's all fair dahil ang basihan ng Diyos ay ang pagpili ng tao, well, that is the wrong understanding. And then the second one is it makes God to be at fault. Parang kasalanan ng Diyos. Bakit? Ang sabi ni Pablo, therefore had he mercy in whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth. So pinag-aralan natin yung word na hardeneth dyan, hindi God actively hardening the heart, but God leaving them in their hardness. At merong pinakitaan ng habag ang Diyos, merong pinabayaan ng Panginoon, as we have studied last time, merong pinili ang Diyos, merong nilagpasan ang Panginoon, or yung reprobation. At ang sasabihin ng iba, edi, sino may fault? Actually, ito rin yung isa sa madalas na naririnig ho natin. Na, hindi sila pinili, anong magagawa? Actually, ibinabato ito madalas sa mga naniniwala sa election na para bang seemingly ng ano bang word na ano bang salita, parang nanghahamak, na parang nanunuya, na parang anong magagawa niyo, hindi sila pinili, ayaw nilang manampalataya, parang ganun yung paraan. Sarcastic, very sarcastic, that's the word, sarcastic yung kanilang approach. But this is the very thing na inassume ni Pablo na magiging objection. Thou wilt say thou then unto me, why that yet he find fault? Or what resisted his will? Again, nasaan ka? Are you aligning doon sa mga objector? If your belief pagdating sa election ay aligned with the objectors, well, you can simply assume that your belief in election is wrong. Bakit? Ang tamang pananampalataya ay, again, seemingly to make God to be at fault. Again, seemingly. Hindi ibig sabihin siya ang may kasalanan. Kapag-aralan natin yan, ang tao ay responsable pa rin. Isa yun sa mga objections na atin hong pinigyang kasagutan. Pero ang sa unang paningin, parang kasalanan ni Lord. Si Lord ang may mali. Madalas yung naririnig sa nababasa sa social media, well, kung ang Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya, kung ang Diyos ang nagbibigay ng paglapit kay Kristo, edi fault ni Lord yung mga hindi lumapit. Fault, kasalanan ng Diyos yung mga again, ganun nila, and seemingly para iligtas si Lord mula sa pagiging at fault, babaluktutin nila itong katotohanan patungkol sa election. Again, inassume ni Pablo itong dalawang ito, and isang magandang challenge, ano man ang iyong paniniwala tungkol, because you must believe in election, it is biblical, pero ano man ang iyong paniniwala, saan ka nalalagay? Doon ka ba nalalagay sa mga ina-assume ni Pablo kung nag-o-object? Are you aligning with them? Or you align with the Apostle Paul, na ina-assume niya yung doktrinang kanyang tinuturo ay magkakaroon ng ganitong reaction yung mga nakikinig or mga mag-o-object. So muli, isang bagay yun na magandang ikonsidera kung tama ang iyong pagkaunawa dito sa doktrinang ito. Reviewin lang ho natin yung isa sa nakikita kong mahalaga rin na tanong, sapagkat maraming mga mananampalataya ang tila baga natatamimi pag ito ho ay tanong na sa kanila, why did God created people whom He knew He will not elect to salvation? At another way putting it, nilikha sila ng Diyos para dalhin sa impyerno? Well, the obvious answer to that is no, hindi sila nilikha ng Diyos para dalhin sa impyerno. Walang ganon sa salita ko ng Panginoon. Pero nilikha niya ang mga tao na alam niya na hindi naman sasampalataya. And the answer to that is yes. But let me give a caution first. It seems illogical, it seems unloving, it seems ungracious, unmerciful, and unfair. But it does not mean that it is wrong. Again, it seems parang unfair yata ito.
Parang illogical yata ito. Parang unloving yata ito. Now, again, ang basihan natin ng katotohanan ay hindi yung kung tayo, kundi kung anong nasusulat sa salita ng Diyos. Number one, we must be very careful in judging God by our standards. Ang sabi ng Panginoon, my ways are not your ways, neither my thoughts. Your thoughts, say the Lord. So, parang unfair yun sa akin. Hindi natin pwedeng sukatin ang Diyos sa pamagitan ng ating pamantayan. Number two, we go by what is revealed in the Scripture, not by what feels or seems to be fair or better for us. Kaninang umaga lang, nakikinig ako sa isang tao na ayaw o nireject ang doctrine of election. At ang sinasabi niya, natural na unjust yun para sa atin. Tingin natin doon, unjust. Yun yung problema. Kapag bumase tayo sa atin pa lang, tingin natin yun agad unjust. Again, we go by what is revealed, not what it seems to us. So, why did God? Sabi ng salita ng Panginoon, hath not the potter power over the clay? Of the same lump, make one vessel unto honor and another to dishonor. Again, that same lump, pare-pareho mga tao, pare-pareho mga makasalanan. Yung isa, ginawang vessel unto honor, yung isa, to dishonor. At ang may tanong, what if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted destruction? And the word fitted is passive. And that He might make known the riches of His glory in vessels of mercy, which He, God, had afore prepared unto glory. God prepared vessels of mercy. At hindi may iwasan, this is about salvation. Even us, whom He hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. So anong sagot ho dito? Ang Diyos ang may kapangyarihan at karapatan. Maaaring hindi lapat sa ating panlasa, maaaring hindi ilalapat sa ating standard ng human standard ng morality, pero ang sinabi ni Apostol Pablo basically ay ito. Tayo ay nilalang, siya ang lumalang. Siya ang soberano, hindi tayo. Now, huwag natin kakalimutan, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mabiyaya, ang Diyos ay mapagmahal, at ginawa niya ito nang hindi kinukompromiso ang anuman ng kanyang mga kaperpektuhan o mga katangian na perpekto na ito. Maaaring, listen po, maaaring hindi natin mapaglapat. Paano yun? Paano magiging just yun? Well, again, we go by what is written, not by what we understand. At hindi, dahil hindi natin maunawaan, ay hindi ibig sabihin na hindi na ito totoo. Hindi dahil hindi natin maipaliwanag ng klarong-klaro na satisfying sa reasoning ng tao, hindi ibig sabihin hindi na ito totoo. Pinapakita lang nito kung gaano kataas ang paraan ng Panginoon sa paraan ng tao, pero mananatili pa rin ang Diyos ay matuwid, banal, mapagmahal, at mabiyaya. Pero sabi ni Pablo sa napaka emotionally charged na question na ito, hath not the potter power over the clay? And we must all answer. Yes, the potter have power over the clay. Pag sinagot mo yan ng no, napakalaki ng problema ng theology mo. Kung ang tingin mo sa Diyos ay wala siyang kapangyarihan, ang lumalang ay walang kapangyarihan at karapatan over sa kanyang nilalang, you are worshiping a false God if that is the case. So, again, dwell in this verse, meditate on this verse, and ang lundo pa rin ito ay para purihin natin ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. So, with that, i-close na natin officially yung ating pag-aaral about the doctrine of election. Pero kung meron pa rin ho mga katanungan, pwede nyo pa rin ho ang i-PM or i-comment ho sa ating comment section. So, ating sisimulan ang pag-aaral about application of salvation. Yung pag-a-apply na. So, nakita natin in eternity past, ang Diyos ay may mga pinili, mga partikular na pinili, at itong pinili niya para maligtas ngayon ay kanya nang iniligtas. Yung pag-a-apply nitong kaligtasan na ito sa mga pinili ng
Panginoon. At isa sa mga una nating bibigyang pansin ay the doctrine of God's effectual call, aka or also known as irresistible grace. At yung iba ay allergic dito sa word na ito, irresistible, hindi ma-resist, hindi malabanan, hindi mapahindian na nabiyaya ng Panginoon, or isa pang tawag is efficacious grace. So tingnan muna natin. Sang-ayon ho sa Baptist Confession of Faith o London Baptist Confession of Faith of 1689, chapter 10, paragraph 1, about effectual calling. Those whom God hath predestined unto life, or chosen unto eternal life, He is pleased in His appointed and accepted time effectually to call by His word and Spirit out of the state of sin and death in which they are by nature, to grace and salvation by Jesus Christ. Now, let me pause for a while and puntuhin ko ilang mahalagang bagay. Kung naalala, nakikita niyo yung mouse pointer dyan, ano ho? Effectually called in His accepted time, sa panahon na pinili ng Panginoon. At mamaya ho, isang verse na titinan natin, it's not just the person, it's not just the means na pinili ng Panginoon, but even the perfect, exact time kung kailan kanya tatawagin para maligtas. Ito ay tinadhana, ipinlano ng ating Panginoon. So again, accepted time, effectually to call, paano daw? By His word and Spirit. Pareho mahalaga. God calls by His word. Andun yung word, nandun yung ministry ng salita ng Diyos. It's not apart from the preaching of the gospel. And then yung pagkilos ng banal na Espiritu, the regenerating work of the Holy Spirit. So, dadaanan natin yan. Out of the state of sin and death, total depravity, in which they are by nature, to grace and salvation by Jesus Christ, enlightening their minds spiritually and savingly to understand the things of God, taking away their heart of stone and giving to them the heart of flesh, renewing their wills, and by His almighty power determining them to that which is good, and effectually drawing them to Jesus Christ, yet so as they come most freely, being made willing by His grace. Point out ko na yung bandang huli, being made willing by His grace. Alala ko ho, merong babasa-basa ako sa comment section ng isang kapatiran natin na nag-post about election, at merong pastor doon na as in mainit ang dugo niya sa doktrinang ito, at ginamit niya yung word na salitang pinilit. Hindi kayo mga pinili, mga pinilit. Again, walang pinipilit si Lord. We are made willing. Kumilos ang Diyos para gustuhin. Dati ayaw. Because of our total depravity, now ang Diyos ang kumilos by the word and the Spirit, laging magkasama, not just kung wala yung word ay hindi po uubra. So by the word and the Spirit, and made willing sa pamamagitan ng pagtawag ng Panginoon. Sa chapter 10 paragraph 2 ng Baptist Confession, this effectual call is of God's free and special grace alone. So not from anything at all foreseen in man, nor from any power or agency in the creature. So wala sa anuman sa tao. Walang kinalaman sa tao, hindi dahil malambot naman talaga ang puso niya. No. Walang malambot na puso. Lahat ay may pusong bato na kailangan kumilos ng Panginoon. Being wholly passive therein, being dead in sins and trespasses. So passive ang tao, ang Diyos ang may gawa nito. Until being quickened and renewed by the Holy Spirit, regeneration, He is thereby unable to answer this call. Binigyan yung walang kakayahan, ang Diyos ang kumilos para magkaroon ng kakayahang tumugon. And to embrace the grace offered and conveyed in it, and that by no less power than that which raised up Christ from the dead. Again, alam ko punong-puno tong mga paragraphs na ito ay punong-puno ng mga maraming spiritual na katotohanan, at I would like to encourage you to go over it. By the way, the Baptist Confession of Faith ay available online. Just Google it at pwede nyo balikan ang mga bagay po na ito.
Alam ko merong app para ho na containing ho ito. Now, let's look at the terminology. That word call. Call. Sa Greek is kaleo. Medyo patunog. Kaleo. Ang ibig sabihin is to call. To bid. Hindi yung pumusta ko, hindi to bid to come, tawagin. To call forth. So again, ang pinaka-basic na understanding niya ay pagtawag. Now, ang sabi ng Mounce Dictionary, New Greek Testament Dictionary, to call into one's presence, send for a person to summon. Ang tawagin, ipatawag para pumunta sa presensya ng isang tao, o magsugo ng iba para tumawag o tawagin sila papunta, mag-imbita, or ito yung pinaka bibigyan natin pansin, to call to a participation in the privileges of the gospel. Tinawag para mag-participate dito sa gospel, dito sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon. So, tingnan muna natin, in classical Greek, paano ginagamit ito? Again, yung mga yung words na kaleo, hindi lang sa Bible ginagamit ito. Ginagamit ito ng mga Griego nung panahon ng ating Panginoong Jesus, even before the time of our Lord Jesus Christ. So, paano ginagamit ito? Well, to send an invitation, an official summon. Ito man ay summon sa military or to assembly. Para bang pag sinamon ka sa Senate, pwede kang i-hold in contempt pag hindi ka tumugon. Nevertheless, yun, to summon. And then, to designate, i-designate ka, tinawag para maging kalihim, to designate. Theological significance in the Old Testament. So, una muna, sa Lumang Tipan. Yung paano ito madalas na ginagamit sa Lumang Tipan, most prominent patungkol sa Israel, at makikita nito madalas sa Book of Isaiah. Israel is God's nation by His special call. Itong word na call, itong theological usage, not the classical everyday usage, but theological usage, itong word na ito ay madalas in connection to Israel at kung paano tinawag ng Diyos. Israel's origin is tracked back to God's call of Abraham. Sabi sa Isaiah 51 verse 1, "Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the Lord, look unto the rock whence ye are hewn, and to the hole of the pit whence ye are digged." So gumamit dito ng allusion o ng figure of speech ang Panginoon. Tingnan mo yung bato kung saan ka kinuha, para bang ikaw ay isang batong let's say diamond o kung ano man, isang figura na gawa sa bato. Well, tignan mo kung saan ka kinuha. Well, saan ba kinuha si Abraham? Mula din sa mga idolaters, mga pagan nation. Mula doon, kinuha ng Diyos si Abraham. Tingnan mo yung butas kung saan ka hinukay. Then verse 2, "Look unto Abraham your father, and unto Sarah that bare you, for I called him alone, and blessed him, and increased him." So, binigyang pansin, I called him. God called Abraham. Mula sa paganong kalagayan, tinawag ng Diyos si Abraham. Hosea 11:1, "When Israel was a child, when I loved him, then I loved him, and called my son out of Egypt." So yes, merong double application ito. Israel is God's son, called him out of Egypt, but in-apply din ito ni Matthew sa ating Panginoong Jesus, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, out of Egypt have I called my son. So yes, meron itong immediate application sa Israel na inilabas mula sa Egypt, but meron itong prophetic na application patungkol sa ating Panginoong Jesus na napunta rin sa Egypt because of Herod's threat, and then tinawag ng Panginoon. So again, particularly yung binibigyan natin pansin ay yung Israel sa Hosea 11 verse 1. Note, the call created a covenant relationship to the one calling. Yung tinawag ay, dahil tinawag siya, ay ito'y gumawa o nagdulot ng covenant relationship. Meron ng pangako ang Panginoon. Na tinawag ng Panginoon si Abraham, siya'y nangako, gumawa ng tipan kay Abraham.
Isaiah 41 verse 8, But thou, Israel, art my servant, Jacob, whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend, thou, whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, no? Ito na yung sinabi ng Panginoon, ito yung covenant ng Panginoon, Thou art my servant, I have chosen thee, and not cast thee away. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee in the right hand of my righteousness. Dahil tinawag kita, ito yung sinabi ko sa iyo, ito yung pangako ko sa iyo. So this call created a covenant relationship to the one who is calling. Isaiah 43 verse 1, But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by thy name, and take note of this, thou art mine. Akin ka, sabi ng Panginoon. Again, particularly this is pertaining to Israel. 48 verse 12 na Isaiah, Hearken unto me, O Jacob, and Israel, my called. I am he, I am the first, I also am the last. Oh, by the way, hindi ito kasama sa lesson, but a little bit of a extra. Sino ang nagsabi sa Revelation na I am the first and I am the last? At narito ang Panginoong Diyos nagsasabi, I am the first, I am the last. Connectan nyo na lang po. Well, number 3, dito tayo mas interesado, theological significance in the New Testament. Sa New Testament naman ho tayo. Merong iba't ibang mga pagkakagamit. Ano? Una, itong word na called ay ginagamit sa calling about vocation, sa trabaho. Halimbawa ho, sa 1 Corinthians chapter 7 verse 20, Let every man abide in the same calling wherein he was called. So dito ginagamit yung word na kaleo in two different sense. Sa verse 20 pa lang, yung calling kung saan siya tinawag. Kung ikaw ay, ang sabi ng salita ng Diyos, halimbawa, ikaw ay tinawag o ikaw ay naligtas ng ang trabaho mo ay isang engineer, abide in that. Particularly, ang binibigyang pansin dito ay yung mga servants. Bakit? Dahil merong kaisipan, ako'y tinubos na ni Kristo, ako'y alipin na ni Kristo, hindi na ako alipin ng master ko. Again, nung panahon na yun. So, seemingly, ang isip nila ay, me being saved cancels out yung aking kalagayan bilang servant. Dahil ako'y servant na ni Kristo. Not necessarily so. Ito dinidil ni Pablo dito. Sabi niya sa verse 22, For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's free man. Likewise, also he that is called, being free, is Christ's servant. Ye are bought with a price, be not ye the servants of men. Brethren, let every man wherein he is called, therein abide with God. So again, this word calling, called dito ay ginagamit sa dalawang paraan. Calling to salvation, ikaw ay niligtas. Pero kung ikaw ay naligtas, sinasabi ni Pablo dito, ikaw ay naligtas bilang alipin, manatili ka doon. Hindi ibig sabihin na alipin ka sa iyong employment, sa panahon na yun, alipin ka ng tao, you're a servant, or a slave, that's the better word, you're a slave of a man, meron kang physical human master, hindi ibig sabihin na ikaw ngayon ay Kristiyano na you are the Lord's free man. Hindi nagbabago yon. So again, hindi mo kailangan na magrebelde at umali. Ayan, pasensya na, naputol ho yata yung atin hong hello, sound check. Naputol yata yung ating online na ayan, okay. So, pasensya na ho. Naputol ho yata yung atin hong live stream. So, I hope nakabalik na ho tayo. Tuloy ho tayo. So, vocation. Next, ministerial office. So, meron mga tinawag ang Panginoon to a particular ministerial office. Meron iba't iba. Sa church, meron ng dalawa, pastor and deacon. At meron mga tinawag ang Panginoon sa ganong kalagayan. But just to give us an example, Romans 1:1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle. Ano? At actually, madalas doon sa
ginagamit na doon sa malinaw na sinabi ni Jesus, "Ye have not chosen me, but I have chosen you." Sabi, pang ministerial. Yung pagpili ng Diyos, pang ministerial office lang. Yung pagtawag ng Panginoon, pang ministerial office lang. Well, yes, it is, pero hindi ito para doon lang. So, meron mga tinawag ang Panginoon sa mga ministerial offices. Call to salvation. Ito yung pinaka-bibigyan, no, hindi ko yata na ilagay yung isa, no? Vocation, tumalon tayo sa B, nas na letter, naging letter D. Sorry, iayos na natin yan next time. Pero, yung ating pinaka-concern na ito, call to salvation. Tinawag para sa kaligtasan. This is the most important and most prominent use term in the New Testament. Tingnan natin yung mga passages, mga particular na mga tinawag ng Diyos sa kaligtasan. Called to salvation. Romans 8:29, for whom he did foreknew, he did also predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among the brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. By the way, meron hong makulit sa social media na ang sabi niya, pag hindi ka ba nag-soul winning, may iiba ba yung bilang ng mga pinili? The answer is no. Dahil ang sabi ng Biblia, yung mga finorno ay predestinate, yung mga predestinate ay tinawag, yung tinawag ay justify, nakakarating sa glorification, walang mawawala at walang madadagdag. Hindi mababago ang bilang. Malinaw po ito sa sinabi ng salita ng Panginoon. But ang punto ito, them he called, them he also justified. So, merong mga tinawag at lahat ng mga tinawag na ito ay magkatamo ng justification. So, ang implication ito, lahat ng tinawag sasampalataya. Tutugon positively, sasampalataya, and will be justified. Romans 8:28, we love this verse. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Mga tinawag. So, ang Romans 8:28 ay hindi para sa lahat ng tao. Ito ay para sa mga tinawag. Romans 1:6, among whom are ye also the called of Jesus Christ. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. So, binigyang particular. Ang daming tao sa Rome, pero ang sulat na ito ay hindi para sa lahat ng tao sa Rome, kundi yung mga minamahal ng Diyos at yung mga tinawag para maging mga saints, para maging mga banal. And again, that is with regards to salvation. Sila yung mga tinawag. 1 Corinthians 1:9, God is faithful by whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So, do you see this? God is faithful by whom ye are called. Tayo daw ay tinawag unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Tinawag tayo ng Panginoon. Lahat ng Kristiyano, kung meron tayo ngayong fellowship in Christ, union with Christ, you are in Christ because God called you. God called us into it. 1 Corinthians 1:26, for ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. And again, di ba papasibalian, ang context niyan ay salvation. And naalala ko ho, mayroon daw lumapit sa isang mangangaral many years ago, isang nobility, isang prinsesa yata. At ang sabi, I thank God for the M dun sa bandang part. Hindi niya sinabing not any noble, but not many noble. Hindi marami, pero meron. At ang sabi ng babae, ako yun, isa ako doon na tinawag at naligtas. So again, but ang punto are called. 1 Corinthians 1:22, for the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. How we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, unto the Greeks foolishness. Well, sinong maniniwala? Eto na, verse 24. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom. Paano nangyari? Kalokohan, katatawanan, walang kwenta sa mata natin, pero isang
araw, nakita natin siya na siya ang tagapagligtas. Unto you, unto them which are called. Tinawag ka. Tinawag tayo ng Panginoon. Galatians 1 verse 13, I believe this is second to the last verse. Galatians 1 verse 13 and many more verses. Ang sabi, for ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it, and profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceeding zealous of the traditions of my fathers. Now, pause muna tayo. Kinuwento ni Pablo, ano yung kalagayan niya dati? Ang kalagayan niya dati, siya ay persecutor. Wala siyang isamang katiting na desire na manampalataya kay Jesus. No, not one. No? Wala. Totally, he is going 1,000 miles per hour in the opposite direction at yun siya, nang gugumigil siya laban sa Christianity. Fully given siya noon. Sabi ng salita ng Diyos, but when it pleased God. Sa Tagalog na wala yung nung tinranslate, pero sa English na retain that word when. It's a word na connected sa time, but when it pleased God. So kagaya nung sinabi ho doon sa Baptist Confession of Faith, hindi lang yung tao ang pinili, but the very time kung kailan. Hindi aksidente. Hindi aksidente. Naalala ko, kausap ako noon, matanda na siya. Naligtas siya ng matanda na. Sabi niya, ba't kaya ako matanda na nung niligtas ako ng Panginoon? But that's when it pleased God. That's when it pleased God. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace. So itong calling na ito, na ginawa ng Panginoon sa isang tao na in the opposite direction and talagang naggugumigil laban sa Christianity, and then God called him. Woo! By the way, hindi ho ba tayo lahat ganun ang kalagayan? For the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Lahat tayo ganun ang kalagayan, but God called us by His grace. Verse 16, to reveal His Son in me. Paanong nangyaring nakita mo? Paanong nangyaring nakilala mo? Paanong nangyaring naunawaan mo ang patungkol kay Jesus? So it is God calling you by His grace and revealing His Son to you, that I might preach Him. Well, this part, yung sumunod na part ay patungkol na kay Pablo, that I may preach Him among the heathen. Immediately I conferred not with flesh and blood. So when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace. So God called Paul by His grace. 2 Thessalonians 2:13, at itong verse na ito ay babalik-balikan din natin sa mga susunod nating pag-aaral. So we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God, kailan daw? At from the beginning, ano daw? Chosen you, para saan daw? To salvation. So again, kung merong mga makulit at nagpupumikit mata, nagsasabing, ay, wala namang pinili ang Diyos para maligtas, bring them to this verse and just ask them, anong tingin mo sa verse na ito? God, from the beginning, chosen you to salvation. Now, hindi, as we have pointed out, hindi neglect yung means through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto He, God, called you by our gospel. Remember again, yung isang dinin natin kanina sa Baptist Confession of Faith, by the Word and the Spirit. God calls us by the Word and the Spirit. So here is the Word, by our gospel, by the preaching of the gospel. God called by the preaching of the gospel to the obtaining of the glory of the Lord Jesus Christ.
So again, nandun pa lang tayo sa pag-aaral nitong terminology, itong word na call. Particularly sa bagong tipan, may iba't ibang gamit pero pinakamadalas ito ay ginamit na pumapatungkol sa ginawa ng Diyos, yung pagtawag ng Diyos, at itong pagtawag na ito ay laging nagre-resulta ng positibong tugon pagkaligtas ng kanyang mga tinawag. Going back to Romans chapter 8, for whom he did call, he did also justify. So naroon ang katotohanan na effectual, hindi papaliya. Itong lahat ng tinawag na ito ng Panginoon sa kaligtasan, epektibo ang kanyang pagtawag at sila ay maliligtas o naligtas. O tayo, bakit tayo naligtas? Kung ikaw ay Kristiyano ngayon, bakit tayo naligtas? Well, dahil ang Diyos ay tumawag sa biyaya niya at siya ang gumawa sa atin. Kaya tayo ay merong kaligtasan. Well, ngayon sa dalihong ito ay magtatapos yung ating pinaka-lesson, and I hope tayo po ay mas na-appreciate natin yung ating kaligtasan, na kung paano ito ginawa ng Panginoon, kung paano ito in-apply ng Panginoon. Paano na-apply ang kaligtasan? Isang araw, mula dun sa kalagayan na ayaw natin sa Diyos, tinawag tayo ng Panginoon. At salamat sa Diyos, itong tawag na ito ay hindi tawag ng mga nanay natin dati na ayaw, nare-resist natin. Ay, kumain ka na! Pasok sa bahay! Ay, ako pa, nandaro pa ako. No. Itong tawag na ito ng Diyos ay epektibo at gumawa at nagligtas sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Again, kung meron ng mga tanong, please, titingnan ko ho sa ating pong personal, wala naman ho dito. Wala rin naman nag-text. Okay? Sa atin ng comment section, wala din. And I hope tayo ho ay nakakatulong sa ating patuloy na paglalim sa pagkaunawa sa katotohanan na ito patungkol sa ating kaligtasan. So tayo po ay dumako sa ating pananalangin, and again, after 10 minutes ay dadaos ho ang ating online prayer meeting. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, muli namamangha kami sa biyaya mong ito, kung gaano ito ka-epektibo. Nandoon ang patotoo ni Apostol Pablo. Hindi lang siya basta walang interes. Hindi lang siya basta isang taong ayaw. Siya ay isang taong nanggigigil laban sa pananampalatayang Kristiyano. Pero tinawag mo siya. Lord, narito din ang pag-asa ng bawat tagapaghayag ng iyong ebanghelyo. Bawat nagso-soul winning, bawat nag-share ng gospel, bawat nangangaral day in, day out, bawat tumatayo sa likuran ng pulpito na walang sawang pinapangaral ang ebanghelyo. Lord, narito ang pag-asa. Sa bawat mananampalataya na nagpe-pray para sa mga mahal sa buhay, Lord, narito ang pag-asa. It is your calling. It is your calling. At anumang tigas, anumang init, anumang lalim, kapag tinawag mo, ito'y epektibo. Lord, salamat po isang araw, tinawag mo kami. Salamat po isang araw. Tinawag mo kami sa fellowship kay Kristo. Tinawag mo kami sa pananampalataya. At nakita namin kung gaano kaganda, gaano katindi ang biyaya, ang kaligtasan kay Kristo Jesus. O Panginoon, lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Salamat po sa iyong mga salita. Ingatan mo kami, samahan mo kami, maging sa aming prayer meeting, patuloy na maging mabiyaya sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Uli ho, magandang gabi, ingat po tayo. In 10 minutes, magbubukas ho ang ating prayer room. God bless po.